ang istorya ni Bharat Maharaj at ng Usa. Si Bharat Maharaj ay isang dakilang emperador. Siya ay may malaking kaharian at malaki ang kanyang lupain na nasasakupan. Mayaman sila at meron siyang magandang pamilya, mga anak at magandang asawa. Siya rin ay sumusunod sa instruction ng Vedas dahil siya ay isang deboto ni Krishna. Kanya naman ang kanyang mga anak ay nagsipaglaki na at humantong na sa tamang gulang na maaari ng maghari at mamahalaan ang kanyang kaharian, ay ibinigay niya na at pinaghati-hati sa mga anak niya ang kanyang kayamanan at mga pag-aari at ang kanyang kaharian. Iniwan niya ang kanyang kaharian, kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak at ang maganda niyang asawa ay iniwan na rin niya upang magpunta sa gubat at doon ay paghandaan ang nalalapit niyang kamatayan. Doon ay magme-meditate siya at magpo-focus sa Panginoon. Kaya siya ay nagpunta sa ashram ng Pulaha. Naging simple lamang ang kanyang buhay. Kung nung dati siya ay napapalibutan ng kapangyarihan at karangyaan, ngayon simpleng-simple lang ang kanyang damit, ang kanyang pamumuhay. Ang kinakain lamang niya ay mga prutas. Kung nung dati ay kumakain siya sa gintong plato at umiinom sa silver na baso, ngayon ay nagkakamay lamang siya. At pati na ang tubig na iniinom niya galing sa ilog ay sa palad lamang niya sinasalok at iinumin. Kahit ganyan ang kanyang kalagayan ay masaya siya dahil lagi siyang nagme-meditate at kasama niya ang Panginoon. Sa kanyang pagme-meditate ay nakapokus siya kay Lord. Ang isipan niya at ang puso ay kasama si Lord. Kanya masaya siya. Isang araw habang siya ay nakapikit at nagme-meditate, sa kanyang pagdilat ay nakita niya ang isang tigre ay hinahabol ang isang usa. Ang usa ay malaki ang tiyan. Ito ay takot na takot. At upang hindi siya maaabot ng tigre ay tumalon siya sa ilog. Sa kanyang pagtalon ay napaanak siya. Nakikita ito ni Bharat Maharaj. Kanya ang ginawa niya ay nilapitan niya ang usa. At nakita niya patay na ang ina nito. Kinuha niya ang batang usa. Sabi niya, wala ka ng magulang. Wala na mag-aalaga sa'yo. Kanya ako na lamang ang mag-aalaga sa'yo. Siya nga ang nag-alaga sa usa. Kinuha niya ito. Kanya ngayon meron na siyang kasama sa gubat. Lagi niya itong hinahanapan ng bata at malalambot na damo upang pakainin araw-araw. Pinaliliguan niya to. Sinisigurado na hindi ito malalamigan at hindi mauulanan. Lagi niya tong kapiling araw at gabi. Hinahaplos-haplos niya ito lagi. At pati sa pagtulog ay magkatabi sila. Paminsan nga ay hinahalikan pa niya ito. Sa kanyang pagme-meditate na nakapikit, paminsan ay iniikot-ikutan siya ng usa at mapapadilat ang kanyang mata. At hahaplos-haplosin niya na ito. Hindi na ngayon siya nakapokus sa pagme-meditate. Dalawa na ang kanyang focus ngayon. Ang pag-aalaga sa usa at ang pag-aalala rin kay Krishna. Ngunit hati na ito. Lumaki-laki pa ang usa.
Ngunit lagi pa rin niya tong inaalagaan na para niya ng tunay na anak. Paminsan, gabi na ay wala pa ang usa. Sabi niya, gabi na, hindi pa dumarating ang aking alagang usa. Baka kung napaano na to, baka siya ay nasa panganib. Ganun ang kaisipan niya, nag-aalala siya sa usa. Sabi niya ganun, baka ito ay hinahabol ng oso o kaya ng tigre. Baka ito ay nasa panganib. Hanapin ko nga. Kanya kahit na madalim ay lumakad siya at hinanap ang usa. Sa malayo-layo pa roon ay natanaw niya ang usa. Ang usa naman ay natanaw din siya. Tumakbo siya papalapit sa usa. At sa kanyang pagmamadali ay nadupila siya. Tumama ang kanyang ulo sa isang bato. At itong ulo niya ay nagdugo. Ito na yata ang katapusan ng kanyang buhay. Lumapit ang usa sa kanya at nakatingin. Malungkot ang usa dahil nararamdaman nito na nasa panganib si Bharat Maharaj. Si Bharat Maharaj ay nakatitig din sa kanyang usa. At ang iniisip niya ay nalulungkot ito dahil maiiwan niya na itong usa. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Oras na ng kanyang kamatayan ay ang usa pa rin ang kanyang iniisip kung ano magiging kalagayan nito sa kanyang paglisan. Napakadelikadong sitwasyon nun. Dahil sinasabi sa Bhagavad Gita, kung ano man ang nasa iyong isipan sa sandali ng iyong paglisan sa iyong katawan, ay siya mong kahahantungan. Imbis na si Krishna ang nakapokus sa kanyang kaisipan sa oras ng kanyang paglisan, ay ang usa ang kanyang iniisip. Kanya naman, ang nangyari, namatay siya at ang sumunod na katawan niya nung siya ay sinilang ay nasa katawan na ng isang usa. Binigyan pa rin siya ng special mercy ni Krishna na maaalala nito ang nakaraan niyang buhay kahit siya ay nasa katawan ng usa, na hindi nangyayari iyon sa lahat ng nilalang. Kadalasan, ang nilalang na ipinanganak na muli ay nakalimutan na ang lahat-lahat sa nakaraan niyang buhay. Ngunit si Bharat Maharaj ay naaalala pa rin niya ang nakaraan. Kanya, naisip niya na siya ay nagkamali. Lagi siyang nakatanghod ngayon sa templo. Ngunit hindi siya makapasok dito dahil ang katawan niya nga ay usa. So, dapat habang malakas pa ang ating katawan, ay nagsisilbi na tayo sa Panginoon. Nagcha-chant ng kanyang mga pangalan. Lagi na natin siya dapat iisipin upang sa oras, sa sandali ng ating kamatayan, ay madali na natin siyang maiisip at mag-focus sa kanya.